Genshin ay ang digmaan ng pagsunod sa trono sa bansang Hapon noong panahon ng Asuka ng estado ng Yamato. Pumutok ito noong 672 kasunod ng pagkamatay ni Emperador Tenji. Ang pangalan ay tumutukoy sa Genshin o ikasiyam na taon ng siklo ng 60 taon na tumutugma sa panahon ng Gregorianong 672. Orihinal na itinalaga ni Tenji ang kanyang kapatid na si Prinsipe Uwama bilang kanyang kahalili. Ngunit kalaunan ay binago niya ang kanyang isip pabor sa kanyang anak, si Prinsipe Otomo, sa gitna ng karahasan na sumiklab bilang resulta ng mga alitan sa pagitan ng mga pangkat. Sa simula, umakyat sa trono si Emperador Tenji at nagtatag ng kabisera sa Omeotsu. Sa kasalukuyan ay lungsod ng Otsu, lalawigan ng Shiga. Pinagsikapan niya ang pagtatatag ng isang malakas na bansa. Ginaya ang burokrasya ng dinastiyang Tang mula sa China. Inangkat ang mga sistemang pampolitika ng Tang at sa gayon ay nakaapekto sa kulturang Hapones. Ang bansang Hapon ay nasa ilalim ng proseso ng pampolitikang pagkakaisa ng Yamato clan na naglalayong buwagin ang makapangyarihang hegemonya ng mga lokal na prehesteyosong clan sa sistemang Uji clan. Ang susunod na kailangang gawin ni Tenji ay tiyakin ng kanyang kahalili. Ang kanyang emperatris na konsorte ay si Yamato Hime, ngunit wala silang mga anak. Kailangan niyang makahanap ng tamang lalaki mula sa mga anak ng mga hindi imperial na asawa. Si Prinsipe Takeru ang unang anak, ngunit siya ay ipinanganak na bibe at namatay siya noong siya ay 7 taong gulang. Si Prinsipe Otomo ang susunod na prinsipe ng emperador. Siya ay masipag at napakatalino. Mayroon siyang sapat na kakayahan upang maging susunod na emperador. Bagaman halos perpekto si Otomo, ang kanyang ina ay mula sa mababang lahi. Siya ay mula sa pamilya ng may-ari ng lupa sa kanayunan at hindi ipinanganak sa imperial na pamilya. Ito ay isang malaking kapinsalaan sa pagsasaalang-alang kay Otomo na umakyat sa trono. Sa parehong panahon, ang nakababatang kapatid ni Emperador Tenji ay kasing galing ni Otomo. Siya ay si Prinsipe Uwama, ay halos kasing galing ng emperador. Maliban na lamang na siya ay mas bata, ang kanyang reputasyon ay mas mataas kaysa kay Otomo dahil siya ay may mas mataas na angkan at mas angkop na maging susunod na emperador. Ito ay isang pangunahing sanhi ng mga suliraning darating. Noong 670, nagkasakit ang Emperador Tenji. Nalaman niyang hindi siya mabubuhay ng matagal at hiniling niya na pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang imperial na dinastiya ay ipasa sa kanyang anak na si Prinsipe Otomo. Dahil ang pinakamalaking kalaban ni Otomo ay si Uwama, sinubukan ng emperador na palayasin si Uwama. Inanyayahan niya ang prinsipe sa kanyang silid at tinanong kung may balak si Uwama na agawin ng trono. Kung sumagot si Uwama ng oo, arestado at parurusahan siya ng emperador bilang isang traidor. Matalino si Prinsipe Uwama na malaman ng kanyang pakana at sumagot na wala siyang balak na ipagpatuloy ang trono at nais niyang si Otomo ang maging susunod na emperador. Idinagdag niya na nais niyang maging monghe sa halip na magmana ng trono at magretiro sa isang templo sa Yoshino. Dahil walang dahilan upang parusahan si Uwama, tinanggap ng emperador ang mungkahi ng prinsipe.
Bumaba si Uwama sa Yoshino kinabukasan at naging monghe. Ipinahayag ng emperador na si Otomo ang susunod na emperador. Tinawag ni Otomo ang 6 na nasasakupan sa silid tulugan ng emperador at pinaniniwalaan silang tumulong sa kanya sa harap ng emperador. Tumango ang emperador at ilang araw pagkatapos ay namatay siya. Pagkatapos ng kamatayan ni Emperador Tenji, sinimulan ng Prinsipe Otomo ang mga gawain ng pamamahala bilang isang emperador. Si Suga no Akae, Suga no Hatayasu, Koshi no Omeheto, Kino Oshi at iba pang mga nasasakupan ay sumunod sa kanya. Sa kabilang banda, nagkunwari si Prinsipe Uwama na isang monghe sa templo sa Yoshino. Ngunit naghahanap siya ng pagkakataon upang mag-alsa laban kay Otomo at palayasin siya sa trono. Sekreto niyang kinulikta ang mga armas at sundalo upang maghanda para sa kudita. Noong ika-7 buwan ng 672, umalis siya sa Yoshino at umusad sa palasyo sa Otsu kung saan naroroon ang bagong emperador Otomo. Maraming mga paghihirap ang humadlang sa kanyang mga tropa. Sa ilang mga lalawigan, pinigilan sila ng mga pag-atake ng gerilya sa loob ng maraming araw. Tuwing magkakaroon sila ng ganitong mga kahirapan, lumaban sila ng matapang at matiisin laban sa mga kaaway at nakuha ang suporta ng kanilang mga taga-suporta. Ang digmaan ay tumagal ng halos 1 buwan. Matapos ang isang desperadong laban, nakuha ni Uwama ang kabisera. Tumakas si Otomo patungo sa bundok na Gara malapit sa palasyo, kung saan nagbigti siya hanggang sa mamatay. Ang mga nasakupang sumusuporta sa kanya ay inaresto ng mga tropa ni Uwama at pinarusahan bilang mga kriminal sa digmaan. Ang nagwaging si Prinsipe Uwama ay sinulog ang kabisera at bumalik sa Asuka at itinayo ang palasyo ng Asuka Kiyomihara at pinakasalan si Empress Onosarar. Ang digmaang ito ay isang ganap na naghatid at nagpabago sa kasaysayan ng pamumuno sa bansang Hapon. Ipinapakita sa ganap na ito ang pag-aagawan ng trono ng magkadugong pamilya. Hindi man masyadong detalyado ang mga kaganapan sa kasaysayan ng digmaan na ito, gayunpaman maliwanag na sa kwentong ito na ang sobrang pagnanais ng kapangyarihan ay maghatid ng kaguluhan sa isang kaharian o imperyo. Mahalaga ang pagkakaisa at pagbibigay daan sa mga namumuno upang magkaroon ng tunay na kapayapaan at kaunlaran ang isang kaharian o bayan. Hanggang dito na lamang mga kapatid, hanggang sa susunod na mga kwento sa mga kasaysayan ng mga digmaan sa ating daigdig.